Alright sir, so 3 linggo na po mula nang tumaas ang presyo ng krudo dahil sa giyera sa gitnang silangan sa Middle East. Kamusta na po ba ang araw-araw na sitwasyon ng ating mangingisda? Yes, so before pa naman, no, itong gera sa, sa Middle East, itong walang katuturan, no? Tagirang inilulunsad ng Israel at saka ng US. Ang mga isda ay talagang hirap na, no, yung buhay. Actually, sa gasolina nga, ay 80% ng total production namin ay pupunta na lang sa gasolina. Kaya kung itong nadoble na, no, ito ngayon, dahil nga dito sa gera ni Trump at ng Israel, nadoble na yung presyo, mas lalong doble yung hirap, no, na nararanasan ng mga mangingisda. Kasi ang problema dito namin, Pauline, hindi lang yung patuloy na pagtaas ng gasolina, no? Ang problema namin, sinasamantala pa ng ilang mga traders yung pagtaas ng gasolina para baratin yung bili sa amin. Kaya doble, mataas yung gastos namin, pinapat pa kami ng mga pagsamantalang traders. Pero sir, magkano po ba ang karaniwang gastos ng isang mangingisda sa bawat paglalayag at magkano na lamang po ang naiuwi nila ngayon? Ang gastos dati depende kasi yun sa lugar, no, yung pangisdaan, no. Kung halimbawa, kung dito sa Manila Bay, dati ang gastos namin dyan, 2 hanggang 3 litro laot sa isang gabi. Nung wala pa po yung dredging and reclamation, no? Kasi nandyan lang kami, pakalabas dyan sa may mga taungan at mga baklad, ay nandun na ng isda, no? Kami noon. Pero ngayon, dahil ni-reclaim at drainage, yung mga pangisda namin dyan, yung 4 reps dyan sa Nicolas Shoal, nandun na kami nangingisda sa may bahagi ng Sambales saka Mindoro. Kaya yung gastos namin 3 litro, umaabot na ngayong mga 20 hanggang 30 litros yung ginagastos namin. Kaya napakabigat na nun, Pauline. So sa kasalukuyang sitwasyon po, sir, magkano na lamang po ang natitira o kinikita ng isang mangingisda? Sabi, merong mga report sa amin na kinita na lang nila nung kahapon, no? Sabi sa akin, 50 pesos daw yung parte niya. Kung yung isa naman, meron daw 150. Ganun, lumalaro. Nako, 150 na lamang po. Ngayon. Parang hindi naman na po talaga sapat iyon, sir, ano? Pero sa kabila ng mataas na presyo ng krudo, may mga ulat din daw po, sir, na may ilang gasolinahan na tumatangging magbenta ng diesel kung ilalagay kasi sa container, Yes. ano? Problema din po ba yan ng ating mga mangingisda? Tama po yun. Dito sa yan, mayroon pong gano'n, no? Yung mga nasa probinsya, report sa amin, lalong-lalo na yung mga pambot na nagpapasahero, yung galing halimbawa sa mainland papunta sa mga isla, kailangan mo dalhin yung pambot mo bago ka bentahan. Tapos may limit, no? Yung mga mangingisda ngayon, pwede pa namang gamitin yung container at galon, pero dala mo yung rehistro ng bangka mo. Kapag hindi mo dala yung rehistro ng bangka mo, tapos may limit na 10 litro. Nako. So ano po ang inyong siguro proposal, sir, ano, para naman makakuha pa rin ng gasolina ang ating mga mangingisda? Di ba taliwas ito po doon sa payag ni Secretary Garain ng DOA. Sabi niyo, wag tayong mag-alala, wag tayong magpanik dahil wala namang crisis langis. Bakit ganito yung nangyayari? Yung isang malaking problema dito, kapag bawas, no, yung nabibili mo, ang ibig sabihin lang naman, sirin yung pangisdaan mo at pati yung panahon mo. Kaya di hamak na talaga yan, no? Malaking pagbaba ng produksyon natin at baling sumirit yung presyo ng isda sa merkado, no? Sa panawagan natin yung kagyat bagamat sabi natin mali, yung sinasabi nilang 3,000 na fuel subsidy, and immediately dapat ibigay na yon, nasaan na yon? Huwag nilang gamitin na na dahilan, no? Tapos, kakarampot pa yon. Hanggang ngayon, 3 linggo na itong gera. Wala pa nung February 20 hanggang ngayon, no? Wala pa tayong natatanggap na suporta galing sa gobyerno.
Pero yung immediate na panawagan natin, hindi lang yung fuel subsidy, yung production subsidy. Kung sa mga mangingisda yan, meron kaming panukalang batas na 15,000. Sa ngayon, dahil na-double na yung gastos natin, di dapat double na rin, mga 30,000. Production subsidy. Kung sa magsasakayan, 50,000 yung bawat hektarya, madodoble na rin yun. Kahit pa mga 100,000 yung kailangan para patiyak natin na merong produkto no, na makakain yung mga mayang Pilipino ng palay at ng bigas at saka ng isda. At ganoon din, yung talaga, yung immediate na lahat tayo magkikinabang, yung suspension ng koleksyon ng value-added tax sa kanyang isa stock. Yung lahat, no? Na buwis na binabayaran natin dito sa produktong petrolyo. At yung pangmatagalan, kasi mawawala rin yan eh. Ang kailangan talaga, deregulated. Basura na yung deregulation law, no? Dapat nasa control at management ng gobyerno yung napakahalaga na industriya, no? Kasi ito yung tugo na ekonomiya natin eh. Kaya nga nararamdaman natin yun. Siyempre, yung sa mga sambayan ng mamamayan, no, ng daigdig ang panawagan natin ay mapahinto itong walang batayan at pangsariling interes lamang nagirang inilolonsad ni Netanyahu at saka ni Trump. Pero sir, ano po ang reaksyon nyo dun sa sinabi ng Pangulo na magkakaroon naman ng karagdagang alokasyon para sa mga magsasaka, pati na rin sa mga mangingisda, nasa 50 million pesos para sa mga regional field offices. Pero nabanggit nyo nga kanina, ang 3,000, hindi po malayong maaabot niyan. Oo, kakarampot lang yun, Pauline, no? At maliban sa kakarampot na wala pa, no? Hindi na bagal to eh. Kasi kumbaga sa walang kakayanan, no? Ang administrasyon ni Bongbong Marcos para tugunan directly yung immediately na epekto nito sa mga mayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga produktibong sektor tulad ng pagsasaka at mga mangingisda. Ganun din, no? Yung transport sector, yung piso na nga lang na dagdag, inano niya pa, no? Di niya pa pinatupad. Malinaw, no, na hindi talaga ito, hindi alam, actually, walang alam si Pangulong Bongbong Marcos kung paano i-resolve yung matinding epekto nitong krisis sa ekonomiya ng ating bansa. Sir, may mga issue rin daw po na limitado lamang ang mabibigyan ng subsidiya tulad ng mga nakarehistrong boat owners. Ang tanong din dyan, paano naman yung mga mangingisda na hindi nakarehistro pero umaasa dito sa kabuhayan na ito? Yun nga, Pauline, actually, kahit hindi pa natin isama yung hindi nakarehistro, yung rehistrado pa lang, no? Based doon sa PSA, registered municipal fishing boat, no? Sabi nila more than 300,000. Pero yung allocation sa mga mangingisda lang ay 14,947 yung mabibigyan. Ganun lang kaliit, Pauline, no? Malinaw talaga na ito ay banded, maliban sa banded, tapos hindi talaga seryoso ang gobyerno ni Bongbong Marcos para tugunan, no? Yung malalang epekto sa mga mangingisda. Sir, nararamdaman na rin po ba ang epekto sa presyo ng isda sa merkado? Paano na po ito nakaka-apekto sa mga consumer? Yes, may monitor ako. Dati-rati, yung galunggong, mga 300 ngayon, lumalagpas na. Pero ayon sa report din sa amin, bumababa naman yung bili, no? Doon sa ating mga mangingisda, yung farm gate. Kasi nananatili naman yung bili nila. Halimbawa yung galunggong, dito sa bagay ng Sambales, nasa 120 to 130 yung kilo. Doon sa Palawan, meron pang 70 to 80 pesos per kilo. Kaya ito yung problema namin, Pauline, kasi yung mga mapagsamantalang traders, ginagamit pang dahilan para baratin yung mga mangingisda, yung pagtaas ng gastos nila sa tracking. At sir, gaano po ba kahalaga o critical para sa inyong hanay yung pag-alis nga doon sa excise tax, pati na rin ng value-added tax sa fuel? Malino, no? Inaasahan natin na kagyat na pag naalis mo yun, bababa yung presyo natin, di ba? Nang halos mga 16 to 18 pesos yan eh. Ngayon, yung value-added tax natin, dahil mahigit 100 na yan, dinasa 12 pesos na yon, mahigit.
yung excise tax natin, automatic 10 pesos per liter yun sa gasolina. Kaya pag sinama mo yun, ganun kalaki yung magiging pakinabang natin directly, no? Doon sa pagbaba ng presyo. Dapat maramdaman yun, no? Dapat ano yun, sa pagbaba ng presyo ng gasolina sa bawat pagbili mo, no? Hindi dapat samantalahin ng mga kartel sa langis itong pag-alis ng value-added tax sa excise tax para samantalahin nila na sila magkinabang. So ang panawagan po ng pamalakaya ngayon ay tanggalin na nga ang excise tax, ang value-added tax sa presyo sa krudo, no sir, pati na rin ang pagbigay na ng subsidiya na kahit hindi sapat itong 3,000 Yes, pesos opo. ay ibigay na sa ating mga mangingisda kasi 3 linggo na rin kayong naghihirap. Pero may panawagan din daw po ang pamalakaya sir na pagtaas ng sahod sa 1,200 pesos kada araw, lalo na sa gitna ng krisis na ito. Yun po yung mga manggagawang mangingisda. Sinusuportahan namin yung panawagan ng Kilusang Bayo na isa batas na yung national minimum wage. Yung nakabubuhay na sahod, 1,200 monthly. At bahagi rin yung mga mangingisda doon sa magkikinabang dyan, lalong-lalo na yung mga manggagawang mangingisda sa mga palaisdaan at saka doon sa mga commercial fishing vessel. Pero sir, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, kung magtuloy-tuloy pa rin po ito, ano po yung nakikita ninyong magiging pangmatagalang epekto nito sa seguridad ng pagkain sa Pilipinas? Ako, lagi ako kinakabahan. Minsan, dinadalam na ako bawat pagtulog ko. Paano na kaya mangyayari sa mga mangingisda? Ngayon na, ay hirap na sila doon sa pagkain nila sa araw-araw. At mayroon na nga lang naglulugaw, paano pa kaya kung wala na silang kita, tuloy-tuloy yung pagtaas ng pagkain sa ating bayan. Ito yung nakakatakot doon, magkaroon talaga ng mga anti-social na activity yung ating mga kababayan para i-resolve yung epekto ng krisis sa kanilang pamilya at tayo mag-away. Kaya ito yung panawagan natin sa ating mga kababayan. Sa atin, kailangan tayong magkaisa, lalong-lalo na sa ngayon, Itong gira, nilulunsad na Trump at saka ni Netanyahu, na epekto sa atin. Kailangan natin mag-organisa at dapat ay makipagdialogo at tumilos tayo sa gobyerno, lalong-lalo na kay Presidente Bongbong Marcos na kagyat, nang magkaroon ng komprehensibong plano paano tutunan yung kagutuman. Sir, kayo po ba ay nakikidialogo na sa BFAR o sa Agriculture Department? Actually, meron na kaming mga ganun, Nag-dialogue na kami sa BIFAR. Immediate na pinag-usapan namin yung fuel subsidy, paano mabibigyan lahat ng mga registered primary, tapos paano natin aabutin pa yung mga hindi pa rehistradong. At sa kabila nitong challenge para sa inyo po sir, may balak po ba na magsagawa ng strike o demonstration ang pamalakaya? Yes, tuloy-tuloy naman, yung aming mga pagkilos maliban doon sa direktang pakikilahok, doon sa welga ng mga transport sector nitong nakaraang araw. At meron din kami mga pluvial and coastal protest para i-rehistro yung kagyat na panawagan na ibasura o i-suspend yung value-added tax at saka yung excise tax o yung buwis sa langis at ganoon din yung pagbabasura ng welfare regulation law at panawagan at kundinahin itong ginagawang gera ni Trump at Netanyahu na dapat ay mapatigil na.